etc. Nagkadya pong isipan ng Bayo Jessic. Aliwa po yung Ginoo, yung lapitan da. Pero po, number one po, ako naranasan ko po yung biya ko. Kailangan na naman po yung naramdaman tayo ang katawan tamo. Ito po tatakot at yung tapong manulo. The great physician nga na po ng Bible. So, niya sabi kaya mo po ini, uling pong antiko na mo pong testimony. Kasi po, in Diyos, malugod niya po kay katamo. Sobra. Amazing, hanapin po. Niya po, yata po, gagawa na lang bagay. Yung pong gawain na ng Ginoo. Amen? Dugo tamo po, manalangin tamo. Hallelujah, hallelujah. Igpaming mayupaya king sabla. King lagyo na po ning kekeng mga bus, hingga kaming Ginoong Yesus. Ngayon ka orasan na iti, igpang banal, lalapit kayo mit mong kababanlob, pimbanal yung harapan, Ginoong Diyos. Ore ni pure, kaya kaming puso, den kaya kaming kaisipan, Ginoong Diyos. Igpang banal, na naman po yung hakakis yung makatula, kareng pusong deti, kareng kaisipan na reti, yung aduan may king panalangin ngayon oras sa iti, Ginoong Diyos. Wasan niyo kayo putulinisan kayo banal ng daya, kaya kaming Ginoong Yesus, bang maging katanggap-tanggap po, yung kekeng panalangin ngayon ko orasan na iti. Salamat, igpang banal king kekang lugod. Dininan mo keng pribileyo para sambanda ka ngayon oras na iti. Pablasang ngayon oras na iti, ngayon oras na iti, Ginoong Diyos, tandane, ning pamagligtas mo kay kami, anyang may pako kaking krus. Ginoong Diyos, dakal salamat. Nung isipan mo po yung gewayo kay kami, Ginoong, makapakyak. Ngayon ka orasan na iti, Ginoong Diyos. Iti mo karing kayang puso, din kayang salita. Nung makananong, yung gewa mo kay kami, Ginoo, may asaling nanumambag, kayamanan. Salamat, igpang banal. At kami kaya para gampanan mi, ingke kang kayaduanan, ingke kang kaburian para kay kami, na mititikusan, ingal doon ng Domingo. Lalong-lalo na ngayon oras ay tigin ng Diyos. Tanda na pin, ingke kayong pamagligtas kay kami. Salamat, igpang banal ngayon kaorasan na iti. Ingaduan miging panalangin, turuanan mo kayong maging mapagkalog. Turuanan mo kayong maging masigasig, ingke kayong kasalpantayanan, na gagawang biro, yung nutos mo kay kami. Salamat, igpang banal kay kang biyaya. Ginoo, nung alaka, kay kaming biye, na anuman halaking ngagawa. Ingay ganagang at suke kay kami, Ginoong Diyos. Manibatan ngang kay kayo, ikayong magpaintulot. Nung nanuman kay kayong kabilyan, Ginoong Diyos, dapat mintanggapan, uling sinabi mo makagyo kami, kingatso kay kami. Salamat, igpang banal kay kang biyaya, uling kapilan man, emi kay pagkulangan. Tiparan mo, Ginoong Diyos, sinabi mo yung emi kay paboren, emi kay lakon magdili-dili. Nya yung biyanan ng Kristiyano, meto niyang maulagang bagay, Ginoong Diyos, malyaring kalingwan. Salamat, igpang banal ngayon kaorasan na iti, panalangin mi, yung kekeng gawain. Nawagin no, din kekang salitang dandaman mi, mitimula ka rin kekeng puso. Bang kanita, Ginoong Diyos, ilang kekeng pagkabiya ka, bang mabibiya kami kinyato nga iti. Panalangin mila naman po din kekeng kapatid. Ay alaki iti, Ginoo, nangangon po yung kasangkanan. Ikaw ang mikibalo, Ginoong Diyos. Nung makanano po yung tanggapan ming biyaya, ngayon yung oras ay iti, Ginoo, patanggap mo naman po karela. Salamat, igpang banal. Panalangin mila rin kaya kung anak gamitan mo, pinggulot na yung pulputing ay ni, ding gagamit ka rin instrumento, Ginoong Diyos. Di na nyo pong pusong masigasig, yung binye mong obra karela, Ginoo. Pablasang yung obra nga iti maulaga, uli nga yung sangkap na ning kaya kaming gawain. Dakal pong dakal salamat, igpang banal. Ngayon yung oras ay iti, panalangin ka namang makabukod. Yung kaya kayong malugod na pastor, yung kaya kayong lingkod. Di na niyang kabyas na naman ibatan kaya kayo.
Bang kanita Ginoong Diyos, tingkay kang dandaman na salitang manibatang kayo. Hiling kay kang paggabi at mitimulo. Karing kay kang puso, bang kanita Ginoo marayo kayong magkamali. Huling kayang bibit, pamag-aral kay kami. Dapat ming tanda ng Ginoong Diyos. Huling iti yung kay kang sanggalang king kay kang biya Kristiyano. Salamat ikpang banal, king kay kang lugod. Ngayon mo pabustan Ginoong Diyos, singkeng balang metong kay kami. Milalaot kami kay ko. Ngayon mo pabustan Ginoong Diyos, balang metong kay kami, mga rimlala. O nanumang bagay sa kasebya na makatakid. Ginoong Diyos, nakuha mo po king kay kang kaisipan iti. Bang kanito, isadyad kami hanggang datang kaking yatong iti. Hanggang potang kunan mo na kami Ginoong Diyos. Kay migagana ka, kinggewa mi kay kayo, tinupad kami. Dakal pong dakal salamat, ingega na ganang itipo, Ginoong Diyos. Aduan mi king lagyuna, ningge kong bugtungay na taga Nazaret, kambe na po ning banal yung Espiritong mamatula ka rin kay kayong puso, tangang po kay kayong samot dalangin. Amen and Amen. Sige po, malakas sa palakpak po para king kakatawa mong Ginoo. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Gaya po ng sinabi na din, today is the day of celebration. Amen po. Inaalala natin, ang ating Diyos ay buhay at patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. Amen po. Patunay lamang ng nabanggit po ni Brother Condring kanina, amen po, na ang Diyos ay patuloy na kumikilos at ang mga anak ng Diyos ay hindi mapipigilan, amen po, sa pagsamba at pagpupuri sa Kanya, amen po. So today is a day to celebrate the goodness of the Lord in our lives, to celebrate the faithfulness of the Lord in our lives, amen po. Tayo na Daddy ay napakalayo sa Diyos, amen po, dahil sa Kanyang banal na dugo, tayo ay lumapit sa Kanya. Amen po? So today po, let's celebrate. Sabi po ng ating awitin, My Redeemer lives. Amen po? Ang aking tagatubos ay buhay. Amen po? Hallelujah! At ang lahat ng ginagawa natin para sa Kanya ay hindi nasasayang. Hallelujah! My Redeemer lives. Sa tawang inaawit po natin ito, tayo po ay sumayaw, umikot, magkamayan at magbatian. Come on, church. I know He rescued my soul. Hallelujah. Hallelujah. Let's celebrate. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe, hallelujah. I'll raise a banner, oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer's name, my Redeemer's name. Yes, Jesus, my Redeemer's name.
magdiriwang, Panginoon, sapagkat ang aming Diyos na sinasamba ay buhay. Amen? Napagtagumpayan ng Diyos ang kamatayan. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your blood. And thank you, Jesus, that you are alive. Amen po? At dahil buhay ang ating Diyos, ang lahat ng pagpapagal natin, lahat ng ginagawa natin para sa Kanya ay hindi po nasasayang. Amen? Let's continue to worship the living God sa pamamagitan ng mga makalangit na awitin. Come on, church, let's feel the Holy Spirit this morning na kumikilos sa ating kalagitnaan. Huwag nating palampasin yung pagkakataon na ma-meet natin si Jesus sa umagang ito. At ibigay natin ang buong pusong pasasalamat para sa Kanya. Sabi po ng lyrics ng ating awitin, by His stripes, we are healed. Sa pamamagitan ng latay sa katawan ni Jesus, tayo'y Kanyang pinagaling. Amen po? Naniniwala po ba tayo doon? Amen! Sa pamamagitan ng pagpako sa Kanyang mga kamay, sa Kanyang mga paa. Amen po? Tayo po ay nalinis. At ngayon, taglay-taglay natin ang kapangyarihan mula sa Diyos. Hallelujah. By His stripes, we are healed. By His nail-pierced hands, we're free. By His blood, we're washed clean. Now we have the victory. Come on, church. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the reason, King. Seated in majesty. You are the reason, King. By His stripes, we are healed. Thank you, Jesus. By His nail-pierced hands, thank you, Jesus, for your sacrifice. By His blood, we're washed clean. Now we have the victory. Come on, church. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won. He has won our freedom. Jesus has won it all. Come on, church, let's sing praises to Him. Sing hallelujah. Hallelujah.
reigns on high. Let's sing. Come on, church. Buhay ang ating Diyos. Nagtagumpay siya mula sa kamatayan at nananatili sa ating mga buhay. Ang Diyos ay buhay at patuloy na maghahari, for He is the King of Kings. Let's sing. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Come on, church. Let's sing. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. You have won the victory. Hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Let's declare. Hallelujah. You have won the victory. Sing hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Let's sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. You have won the victory. Come on, church. Let's exalt His holy name. Hallelujah. Say praises unto Him as we enter His presence this morning, church. So then Holy Spirit, move. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. Come on, church. Let's shout. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Come on, church. Hallelujah. Praise, 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 praise. Praise, 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 praise. Unto His holy name. Hallelujah, Lord. Kami ay namamangha, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Ikaw na nakaupo ngayon, Panginoon, at the right throne of God, ay nakatingin sa iyong mga anak, Panginoon. Nakangiti, Panginoon, sa umagang ito. Thank you, Jesus. Salamat sa iyong presensya na pinadama mo sa umagang ito, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, the same
power that conquer the graves lives in us, Panginoon. Kaya walang dahilan, church, para matakot ka pa. Walang dahilan para panghinaan ka ng loob sa buhay na ito. Sapagkat kasama natin ang buhay na Diyos. Hallelujah! At ang sabi ni Jesus, nung pumunhik siya sa langit, darating ang araw na babalik siya muli para sa iyo, para sa akin, para sa kanyang mga anak. Amen. At patuloy na manghahawak kami, Panginoon, to that blessed hope that someday we will see you face to face. Thank you, Jesus, for your presence. Patuloy na kumilos ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. At lahat ng pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat, karangalan, katagumpayan, tanging sa iyong pangalan lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, good morning sa ating lahat. Amen po. At sarap po magpuri sa Panginoon ni po. Hallelujah! Whew! Happy Easter Sunday sa ating lahat. Amen. Siyempre, babati muna tayo bago sa mensahe ni po. Yung mga kapatid po natin na nasa live, magandang umaga po sa inyong lahat. At siyempre po, si Brother Alvin po, Brother Alvin Lising, nagparamdam sa atin kagabi. So, yun, kanina, nanonood siya sa ating live. At siyempre po, sa iba pa, yung mga ilan sa atin dito na wala, maaaring nasa live, at mga kapatid po natin na nasa ibang bansa. Amen. Praise the Lord. At ilan sa atin kanina ang bumangon na. Maagang bumangon. At yan, medyo malapit pala ako ni Bro. Okay lang ako niyan? Okay. Sige. Tuloy ko pong kwento. Ilan sa atin dito ang bumangon kanina ng maagang-maaga, tapos ay biglang-bigla gustong bumalik sa higaan. Ilan sa atin dito ang naranasan yung ganun kanina. Alam po ninyo, tunay po, totoo, ang sarap pong matulog. Lalo na kapag nasa aircon ka. Ang sarap kaya. Sa amin nga, masarap tangang matulog dahil ang lalaki po yung talagang aircon namin. wala pang wala pang bintana. Alam po ninyo, buti na lang noong bumangon ang Panginoong Hesus mula sa libingan, hindi na po siya nagbalik. Amen. Di po ba? Totoo ito. Nung bumangon ang Panginoon mula sa libingan, na po nagbalik. Pero alam po ninyo, may mga tao, may mga ilan sa atin, gusto pang magbalik. Amen. Kaya sabi ko po sa aking intro, anong silbi ng pagkabuhay kung pareho pa rin ang takbo ng buhay? Abay, pansinin niyo itong mga binabanggit ko, mga kapatid, mahalaga po ito. Sa libingang, inakala ng lahat, katapusan na. Pero alam po ba ninyo, hindi. Doon nagsimula ang pinakamalaking himala. Amen po. Salamat po sa... Amen po. Ayun, napakarami. Ang katawang ipinako, inilibing at iniyakan, muling bumangon, buhay at makapangyarihan. Amen po.
kung si Jesus ay nabuhay, naniniwala po ako, may bago ng ikaw. Amen po. Mga kapatid, ang mensahe ng muling pagkabuhay ay hindi lang pampagaan ng loob, kundi ito ay panawagan para sa pagbabagong buhay mo at ko. Amen po. Pagbabagong buhay nating lahat. Ang pagkabuhay na muli, mga kapatid, nasa tuwing, ito nga, Easter Sunday, hindi lamang po yung pong napapawaw po tayo. Wow, nabuhay ang Panginoong Hesus. Kundi, wow, kailangan kong magbago. Amen po. Nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Pakitapik mo nga yung katabi mo. At sabay tignan mo siya. Tignan mo siya, yung katabi mo. Kapatid, sabihin mo, kapatid, may bago ng ikaw. Kaya yun yung binsahe, nakalagay na pala. Akala ko suspense, nandun na pala. Nabuhay siya, kaya may bagong ako. Amen. At siyempre, baliktarin natin, nabuhay siya, kaya may bagong ikaw. Naniniwala po ba tayo doon? Amen po. Sabi ko nga, He is alive, therefore, I am made new. He is risen, that means the old you is gone. Because He lives, you no longer have to stay the same. Amen po. Hindi na lang tayo yung dati. Totoo naman kaya yon. Amen. Salamat po sa halasahas. Brother Jonathan, unang punto na kagad. Okay. Ito ngayon yung pag-aaralan po natin, kapatid. Kung ating pong topic, ay nabuhay siya, kaya may bagong ako, o may bagong ikaw, yung ating pong first point ay ito. Gusto ko sana po, pakalimiin po natin ito, kasi po mahalaga ito. Yan. Iba na ako dahil buhay siya. Sa pagkaka-English, ganito. I am changed because, He lives. Hindi naman po yung kanta, bagamat magkahalin tulad. Dahil siya'y buhay, ako'y bago na. Alam po ba ninyo, mga kapatid, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ay dapat magdala sa atin ng pagbabago. Tuloy ko po. Dapat may pagbabago na. Pakinggan niyo ng mabuti ito. Maliban sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, ang kanyang muling pagkabuhay ay dapat na magdulot sa iyo o sa atin ng patuloy na pagbabago sa ating buhay. Balikan ko lang yung unang binasa ko. Ang sabi ko, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, sabi niya, magdala sa atin ng pagbabago. Ano yung magdala sa atin ng pagbabago? Yung pagkabuhay po ng ating pong Panginoong Hesukristo. Dapat po ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, magdala sa atin ng pagbabago. Amen po. Nabuhay na po ang ating Panginoong Hesukristo 2,000 years ago.
Kaya sabi ko nga, dapat may bago ng ikaw. Amen po. Salamat sa Panginoon. Ano po, bagamat yearly po, nag-aaral tayo, pinag-aaralan natin itong salita ng He is risen. Ano po? Siya'y nabuhay na maguli. Lagi pong may mga bagong mensahe sa atin. Amen po. Lagi pong may bagong mensahe at ang Panginoon ay patuloy na nagpapaalala sa atin. Kaya nga itong mensahe na ito na magdala sa atin ng pagbabago, ito po ay napakagandang mensahe sa bawat sa atin na ito ang Panginoong Jesucristo na buhay na. Buhay siya, kaya dapat magdala sa atin ng pagbabago. Ang pagbabago na binabanggit dito ay hindi minsanan at tapos na. Kung maalala po ninyo, ang sabi ko, maliban sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang kanyang muling pagkabuhay ay dapat magdulot ng alin? Magdulot sa iyo, sabi po niya, ng patuloy na pagbabago sa ating buhay. Napansin po niyo yung binanggit ko? Magdulot ng patuloy na pagbabago. Hindi po yung nagbago ka ngayon, ang tinutukoy dito, hindi po yung minsanan. Yung nakagawa ka ng hindi maganda bukas, hindi ka na nagbabago. Actually, may verse tayo dyan, daldal na verse. Yung 2 Corinto chapter 5, verse 17. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay sanang bagong nilalang, wala na yung dati niyang pagkatao, ngayon ay bago na. Pakinggan nito mga kapatid. Tinalo na ni Kristo ang kapangyarihan ng kasalanan. Saan? Doon sa krus. Kaya't hindi na tayo dapat alipin pa ng kasalanan. Amen. Kung paano tayo mamumuhay ay hindi na dapat naayon sa takbo ng mundo. Parang ang bilis ko, ano? Okay lang po ba yon? Parang ang bilis ko. Parang kagad akong tawag nito, nasigaw sa inyo. Pero yung importante, limiin ninyo itong binabanggit ko ngayon. Pakalimiin natin ng mabuti. Kasi ang ganda po itong mensahe nito, mga kapatid. Pansinin nyo, ha? Okay. Wag natin kalilimutan yung yung title natin. Nabuhay siya, kaya may bagong ako o may bagong ikaw. So, dito sa ang sabi ko, kung paanong tayo mamumuhay ay hindi na dapat naayon sa takbo ng mundo. Okay. May verse tayo dyan, yung Romans chapter 12, verse 1 to 2. Parang parang tawag nito, natuyo yung lalamunan ko. Mrs., pwede mo akong bigyan ng tubig? Parang masyado akong excited. Hello? Excited po rin po ba kayo? Salita ng Panginoon. May angagang dumating kanina. Okay, excited na excited. Yung verse natin, Romans chapter 12, verse 1 to 2, ang sabi ko po dyan, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Bakit? Sabi po, ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ayun binanggit natin kanina. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Kapatid, nais ng ating pong Panginoon, mamuhay po tayo ng naayon sa Kanyang gusto. Amen po. Sino sa atin ang
gusto magpasya na mamuhay sa kalooban ng Panginoon. Amen. Parang ayaw ninyo. Amen po. Alam po ba ninyo si Pedro? Ano po? Si Pedro po, kilala natin, yung nagtatwa po ng 3 beses sa... Thank you po, Mrs. Natutuyo yung lalampunan ko, parang nagne-nervyos kasi ako. Si Pedro po, itinatwa niya ang ating Panginoong Jesucristo ng 3 beses. Ano po? Subalit, nung mabuhay na maguli ang ating pong Panginoong Jesucristo, nagkaroon po sila ng tinatawag na personal na pag-uusap. Opo, saan po yan, Pastor? Doon po sa John chapter 21, kinausap ng ating Panginoong Jesucristo, personal si Pedro. Naranasan na rin po ba natin ito? Yung kinausap tayo ng ating Panginoon, personal. Kapag hindi pa, kung hindi pa, dapat maranasan po natin. Amen. Kayo po, Pastor, naranasan na rin po ba ninyong kinausap ng Panginoon yun lang personal? Siyempre. Ano po? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Amen. The Holy Spirit, habang binabasa ang salita ng Panginoon, the Holy Spirit moves. At tayo po'y kinakausap ng ating Panginoon. Kung hindi mo pa naranasan yan, umpisahan mo na. Ano po? Sapagkat ang Biblia is the Word of God. Sa pamamagitan ng Biblia, ay kakausapin ka ng ating pong Panginoon. Amen po. At sabi ko nga, minsan, sa pamamagitan po ng ating pananalangin, kinakausap mo ang Panginoon. Ikaw din na yung nagsasalita sa Panginoon. Siyempre po, kakaiba po yung nangyari po kay Pedro, talagang, nag-usap po sila personal. At nangyari nga po ang isang pagtatanong na ganito, Pedro, do you love me? Do you really love me? Ano po kasing sagot doon ni Pedro? Yes, of course, Lord, I love you. Mahal kita, Panginoon. Alam po niyo, may binabanggit ako dyan Alam po ba ninyo sa Biblia, wala pong nagsabing diretsahan sa Panginoon na, Lord, I love you. Wala po. Si Pedro nga, Pastor, di ba sinabi ni Pedro, I love you? Kung hindi pa tinanong ng Panginoong Jesucristo na mahal mo ako, hindi niya sasabihin yun. Kaya nga wala nga ang nagsabi Kung hindi pa tinanong ng ating Panginoon na mahal mo ba ako, Pedro, hindi nagsabi ng ganoon. Tayo po, mahal po ba natin ang Panginoon? Amen. Totoo ba naman? Si Pedro po, tinanong niya ng 3 beses. Bakit? Kasi yung una, pangalawa, totoo. Totoo. Ang dali kayang sabihin yung salitang, I love you, Lord. Of course, Lord, I love you. Nung matanong po ng Panginoon Diyos ng 3 beses, nalungkot po si Pedro. Bakit? Ang ating Panginoong Jesucristo, He knows the heart. Ano po? Alam ng Panginoon ang puso. Kung paano ngayon, kapatid, alam ng Panginoon ang laman ng puso mo. Amen. Siyempre, hindi lang kayo. Palulugi ba naman ako? Maging ako rin. Tayong lahat, alam ng Panginoon Diyos ang laman ng ating mga puso. At that time po, actually, si Pedro ay, balo mo, nabisa. Ayaw na niya. Dumating na rin po ba sa inyo, sa inyong buhay na parang ayaw na rin natin maglingkod sa Panginoon? Hello? Idiin ko pong salita, mabanayad. Dumating na rin po ba sa buhay natin na parang ayaw na nating maglingkod sa Panginoon? Yung bagang parang ayaw na nating magsimba. Parang itong word ko na ito, parang nangingilabot ako Apo.
Dumating na ba sa buhay mo yon? Alam yon ng Panginoon kay Pedro. At syempre po, alam din ng Panginoon yung sayo. Alam niya na dumating na sa puso at isipan mo na parang ayaw mo na. At sa pangyayaring iyon, ang ating Panginoong Jesucristo, kinausap niya si Pedro. At syempre po, siya'y pinanumbalik. Pinanumbalik niya, pinasiglan niya. At alam po niyo kung in-encourage niya. Alam po ninyo, ang salita ng Panginoon ay nagbibigal po ng encouragement. Nagbibigay po ng kalakasan. Amen po. Kaya kung nanghihina ka, read the Word of God. Read the Word of God. Kung dumating na sa kaisipan mo, yung binanggit ko na kanina, read the Word of God. Ang salita ng Panginoon, kapatid, ay nagbibigay ng kalakasan. Amen po. Nung marinig ni Pedro ang tinig ng Panginoon, siya po'y naging malakas. Ano ba naman ang patunay mo, Pastor? Abay, nangaral siya. After po ng resurrection. Ano po? Nangaral siya sa Book of Acts. Nangaral si Pedro sa Book of Acts. At mayroong napakaraming tao ang kumilala po sa Panginoon. Amen po. Kapatid, ulitin ko po yung point number 1. Iba na ako dahil buhay siya. Sana po panghawakan natin yon. Amen po. Iba na ako. Iba na tayo dahil buhay siya. Pwede bang parapakan natin dyan ang ating Panginoon? Hallelujah! Tandaan natin ang halimbawa ni Pedro. Siya ay naging yung dati po ay matatakotin. Takot na takot. Abay, nung mabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, naging matapang na ipangaral ang salita ng Panginoon. At kapatid, alam po ba ninyo, that is our mission. Yan po yung mission po natin. Ano po? Yung maging matapang tayo at ibahagi po natin ang salita ng ating Panginoon. Amen! Yun ang palagi ko pong hamon. Huwag tayong papayag, kapatid, na tayo lang ang makakakilala sa Panginoon. Share the Word of God. Amen. And amen. Number 2, abay, ito po, di na lang awit, buhay ko na ang pagsamba. Amen. Bay, anong ibig mo naman sabihin dyan, Pastor? Sabi ko nga sa pagkaka-English, not just a song, my life is worship. Hello, salamat po sa mga mga kabataan po natin. Na talaga naman pong sila po yung naglilid sa atin na sa pagkanta. Sana po, katulad po ng ating pong pangalawang punto, not just a song. Amen. Not just a song. Kundi your life, our life is worship. Yung bagang ang ating pong buhay ay ipinagsasamba natin sa ating Panginoon. Amen po. Anong ibig niyong sabihin dyan, Pastor? Kapatid, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ay dapat magdala sa iyo ng pagbabago sa iyong pagsamba sa Diyos. Anong klaseng pagsamba ba ang nararapat, Pastor? Ay yung pagsamba na, aminin natin at sa hindi kuminsan, ang pagsamba ng ilan, malamya. Amen po. Dapat po, kung ang buhay po natin, my life, your life, our life is worship, dapat po masigla. Amen po. Hindi po yung, my life is in you. Di ba? Walang kasigla-sigla. Amen.
Dapat po, hindi po tayo nahihiya. Amen. Hindi tayo nahihiyang tumerak o ano pa man. Alam po niyo mga kapatid, kapag ka ang buhay po natin ay, lalo kung ang pinag-uusapan po yung pagsamba sa Panginoon, nahihiya ka, ay dapat kang mabun again. Hindi pa tutu. Marahil ang ating pong naging pagsamba. Yung pong Psalm chapter 100 verse 1 up to 5, alam po ninyo, napakaganda itong talata na ito. Actually, familiar ito basahin ko po na mabilis. Ang sabi po, umawit sa kagalakan ng lahat ng bansa, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya, at umawit na may tuwa. Ha? O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo ba niya kabilang sa kanyang kawan. And then yung pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat, kailanman. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, dapat po sa ating pong pagsamba sa Panginoon, napakahalaga po yung motibo. Amen. Dapat po ang motibo ng ating pagsamba sa Diyos ay hindi na para sa sariling kaginhawaan, kundi para sa kalwalhatian ng ating Diyos. Parang ganito lang yan. Speaking of motibo, yung motives, yung ating pong pagsamba sa Panginoon, nabanggit ko kasi yung salitang kaginhawaan. Ano po? Atin ako ngayon ng worship service. Bakit? Kasi ang bigat-bigat ng pakiramdam ko, baka gumaan. Right motives or wrong motives? Nagdalawang isip kayo ni po. Para sa akin po, wrong motives po ito. Amen po. Ano po yung tamang motives? Ganito, kahit pagod ako, pupunta ako sa church dahil karapat-dapat ang Diyos na sambahin, hindi dahil sa pakiramdam ko, kundi dahil siya'y Diyos ko. Amen po. That is the right motives. Amen? Yung anuman ang ating naramdaman. Kanina po, sabi ko nga sa ating intro, maring bigat na bigat po tayo sa ating pong pagbangon. Bakit? Pagod tayo kahapon Parang naramdaman natin, gusto nating bumalik sa higaan po natin. Pero, dahil ang sasambahin ay Diyos natin, abay, talagang nagsakripisyo po tayo. Kasi siya na ang sentro ng ating pagsamba. Kasi siya na yung sentro ng ating pong buhay. Amen po. Gusto natin na yung buhay po natin ay maging pagsamba na sa Kanya. Amen. Kaya sa ating pagsamba sa Diyos, kailangan ang katapatan. Amen. Sa pagsamba natin sa Diyos, mga kapatid, kailangan natin ang katapatan, kalinisan ng puso, kabanalan, o kababaan ng loob. Amen. Pastor, binanggit po niyo yung kababaan ng loob. Anong ibig niyong sabihin dyan? Tandaan natin na, di na lang awit, buhay ko na ang pagsamba. Parang may kanta yan. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Yapin niya yun Ano po? Alam po ninyo, mga kapatid, si Haring David, sumayaw siya ng buong galak sa harapan ng Diyos habang
dinadala ang kaban ng tipan sa Israel. Nang Hebron. Kahit hari siya, hindi siya nagdamit panghari. Pinili niyang isuot ang kasuotan ng lingkod. Bakit? Kasi po, sa harap ng Diyos, inisip niya, hindi mahalaga kung sino ka sa mundo, ang mahalaga kung paano ka sumasamba. Amen. Napakaganda pong halimbawa ito, mga kapatid. Si David po ay nagpakita ng masigla at tapat na pagsamba. At makikita po natin doon yung kanyang kapakumbabaan sa pagsamba sa Panginoon. Hindi po sa damit. Kaya alam po ninyo sa mensahe na ito, may mga nag-aalibay ko minsan, no, ganito. Ay, hindi ako sasamba. Wala akong mala na masanting. O diba? Ala akong mala na naranasan na rin po ba natin yon? Yung nagdahilan ng ganon, nag-reason ng ganon. Ala akong malan. Hindi ko naman sinasabi na hindi na tayo kailangang magdamit ng maganda. Ano po? Kailangan po nating magdamit na maganda. Pero wag nating idadahilan po na, ay ala akong masanting amalan. Ay po. At least naman po, basta malinis lang yan. Okay na po yun. Ano po? Minsan nga, nabiro ko nga yung isang kakilala ko ganito. Papansin ko sa'yo, Brad, anak ang karakalamasang amalan na ako. Pero pagkalungkutan ko, ako, tuwing may okasyon mo lang nagagamit, ba't di ka sumama sa akin? Lahat ng mga damit mo niya nagamit mo ako. Kapatid, saan ninyo ginagamit yung mga magagandang damit ninyo? Hello? Abay, kung akong tatanungin po ninyo, kapatid, abay sa Panginoon. Sa Panginoon, isuot mo na yung pinakamaganda. Ano po? Hindi naman po yung puntong magmataas. Ano po? Nasa motibo lang yan. Kumbaga, nabanggit po natin yung halimbawa ni David, pinatay ni Haring David yung mga alibay na kung ano ang gagamitin niya sa kanyang pagsamba sa Panginoon. Amen. Sa tagpong yon, si Haring David po ay ipinakita po niya yung kanya pong kababaan loob. No? Ipinakita niya na hindi siya hari sa harapan ng Panginoon. Siya ay lingkod na sumasamba sa Kanya. Siya, hindi niya ipinakita yung kanyang kataasan, kundi ipinakita niya yung kababaang loob sa pagsamba niya sa Kanya, sa Panginoon. Amen po. Alam po ninyo, si Mikol, ano po yun? Sinabihan si Haring David, ano ba naman yung ginawa mo? Nakakahiya sa harapan ng mga tao, sabi ng kanyang asawa. Asawa niya actually yun. Alam po ba niyo, nagalit sa kanya ang Panginoon? Pinarusahan siya ng Panginoon. Ano ang pinarusa sa kanya ng Panginoon, Pastor? Hindi siya nagkaanak. Amen. Hindi siya nagkaanak. Babala po sa mga hindi nagkakaanak ha. Huwag ninyong hadlangan ang kilos ng Espiritu Santo. Alam po ninyo, ganun dapat ang puso natin sa pagsamba sa Panginoon. Hello, nandyan pa po ba tayo? Ganun dapat ang puso natin sa pagsamba natin sa Panginoon. Ano? Agyang alang masanting amalan. Pero, siyempre po, ano nga ating kang masanting amalan, piliin mo kung sumamba tayo sa Panginoon ngayon, piliin naman natin yung maganda. Hindi po ba? O last na po ito. Last na po. Yung number 3 na tayo. Sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo, mayroon tayong binagong pananaw. Yan, binagong pananaw.
a transform perspective. Opo, ay anong ibig niyong sabihin yan, Pastor? Pakinggan mo, kapatid. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay dapat magdala ng pagbabago sa ating pananaw sa buhay. May mga tao po, dati, sukatan ng tagumpay ay pera, posisyon, ginhawa. Ganun po ba tayo noon? Oo, noon yon. Pero ngayon, dahil si Jesus ay nabuhay muli, alam nating ang tunay na tagumpay ay ang mabuhay para sa Kanya. Amen. Kahit may sakripisyo, basta po may kabuluhan sa langit. Amen po. Amen. Yun po yung pinakamahalaga doon. Abay, kung hindi pa malinaw sa iyo, ay ito pa, pakinggan mo. Kung hanggang ngayon, mas excited ka pa rin sa promo ng Shopee, sabi ko nga dito sa aking kodigo, kaysa pagbabasa ng Biblia, bakit po? Binago na tayo ng Panginoon. May bago ka ng pananaw. Baka hindi ka pa talaga nababago. Kailangan po yung pagbabago sa buhay po natin. Kailangan makita po natin yung purpose ng ating Panginoon sa ating po mga buhay. Dapat makita natin ang ating sarili bilang tagasunod at lingkod ng Diyos. Amen po. Ulitin ko po, dapat makita natin ang ating sarili bilang tagasunod at lingkod ng Diyos. Dati, gusto natin ang sariling kagustuhan ang masunod. Pero ngayon, iniisip na natin, Lord, ano ang kalooban mo? Ganun po dapat. Amen po. Sa trabaho, sa pamilya, sa mga desisyon, hindi na para sa sarili, kundi bilang lingkod na sumusunod sa Diyos. Speaking of trabaho, sabi ko nga, mayroon na tayo dapat bagong perspective, bagong pananaw. No? Sa pagsamba natin sa Panginoon, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Saan nababanggit ko nga ito? Ito. Kung ang iyong natanggap, kung ang iyong natamo, no, ay makakaapekto sa relasyon mo sa Panginoon, ay baka hindi tama yan. Baka hindi pa yun yung para sa iyo. Amen. Baka hindi pa yun. Pakinggan po nito. Kung sa bawat plano mo, laging ako muna, saka na si Lord, tanungin mo ang sarili mo, tagasunod ba talaga ako? O ako pa rin ang boss ng buhay ko? Mga kapatid, ang lingkod po ng ating pong Panginoon, sumusunod po sa utos. Amen? Kung ano ang naisin ng ating Panginoon. Tayo po ba'y mga lingkod ng ating Panginoon? Siyempre naman, Pastor, tinatanong po ba yun? Tinatanong pa ba yun? Kaya nga kami nandito eh. Praise the Lord. Opo. Ang isang tunay na lingkod ay sumusunod po sa utos ng ating pong Panginoon. Sabi ko kanina, kahit kung minsan po, parang nabibigatan tayo. Tangan nga lamang dahil malinaw sa ating mga puso at isipan na hindi na akin ito. Kahit na bigat tayo. Ano po? Sasambahin ko ang Diyos sa umagang ito. Pwede bang palapakan natin ang ating Panginoon Diyos yan? Ang pinapahalaga natin dapat ngayon ay yung mga bagay na ikinalulugod ng Diyos. Opo, inuulit ko po, dapat po ang pinapahalagan po natin
ay yung mga bagay po na ukol sa Diyos. Pastor, mayroon ka bang talata? Siyempre, Colossians chapter 3, verse 1 to 3. Nailagay ko pa yung bro. Awa. Ito. Binuhay kayo muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaranunan ni Kristo, na nakaupo. Hali, namamatay, ano? Nakaupo doon sa kanan ng Diyos. O na nagka-problema yung ano ko. Nagkataon kasi, ito yung problema, no? Ayon. Isaipsit niyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Kinarog ko po salo. Kasi wala akong kudigo dito. Sapagkat namatay siya, o namatay na kayo, at ang tunay na buhay ninyo natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ang ganda yung ano, yung verse 2. Yung verse 2. Isaisip niyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Diretsang salita, mga kapatid. Ano ba yung mga bagay na panlupa? Abay, pansamantala lamang yan, mga kapatid. Sa ayaw natin at sa hindi, iiwanan natin lahat yan. Amen. Pantangan. Kapatid. Pantangan din. Maiwan lamang yan. Yung mga kayamanan na yan. Ay, siyempre, yung mga maiwan dito sa lupa, yung mga hindi na nampalataya po sa ating pong Panginoon. Si Pablo po, dati siyang tagausig ng simbahan, ngunit matapos niyang makilala at muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus, itinuring niyang basura ang lahat ng bagay kapalit ng pagkakilala kay Kristo. Isang malalim na pagbabago ng pananaw sa buhay ang nangyaring ito sa kanya. Apo, si Pablo po. Ano kasi si Pablo? Yung kanyang ang tawag doon, yung kanyang posisyon, yung kanyang naabot. Ano kasi siya? Yung kanyang degree. Naalala pa po ba ninyo? He is naalala ko yung TikTok eh. Hindi kayo siguro natatakot kayo, no? Nasundan. Kasi sinabi ko Pariseo. Hindi nyo sinundan, ano? Apo, mayaman si Pablo. Pero, pinili niyang maging busabos sa harapan ng mga walang pananampalataya sa Panginoon. Amen. Yung pinili ni Pablo, sa pananaw ng iba, kaya nga bagong perspektibo eh. Sa pananaw ng iba, kahangalan yun. No? Ang mga nananampalataya sa Panginoon, samahan ng mga may hirap, samahan ng mga may sakit. Samahan ng itinatakpil sa lipunan. Opo. Samahan ng mga ikinahihiya. Siya ba naman na isang pariseo? May magandang kalagayan sa buhay. Inari niyang kalugihan lahat yun. Talagang makamtan lang niya o mapaglingkuran lang niya ang ating Panginoon. Sana po ganun din po tayo. Amen po. Sana ganun din po tayo. No? Mawala na ang lahat. Huwag lang si Kristo. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We lift up your holy name. Aming Diyos at Amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo. Ang tagumpay na iyon ang naging dahilan kung bakit may pag-asa kami. May layunin kami, Panginoon. At may buhay na walang hanggan na naghihintay sa amin.
Salamat po sa layunin mo sa amin pong mga buhay. O Diyos, tulungan ninyo kami na wag lamang magdiwang sa panlabas, kundi magbago sa panloob. Gisingin ninyo ang aming espiritu upang kaming lahat ay mamuhay bilang mga taong tunay na binuhay mula sa kasalanan. May bagong puso, may bagong pananampalataya, at may bagong pamumuhay. Pananaw. Panginoon, patawarin mo kami kung kami naging malamig sa pagsamba, naging makamundo sa pag-iisip, at naging magulo sa aming pamumuhay. Panginoon, sa araw na ito, tinatanggap namin muli ang hamon ng muling pagkabuhay. Ang hamon ng tunay na pagbabago. Panginoon, hayaan mong kami maging tulad ni Pedro na bumangon mula sa kanyang pagkakamali. Tulad ni David na sumamba ng buong galak. Tulad ni Pablo na isinuko ang lahat alang-alang sa iyo. Maging totoo po ang muling pagkabuhay ni Jesus sa bawat takbang ng aming buhay. Sa aming sambahanan, sa aming trabaho, sa aming simbahan, at higit sa lahat sa aming mga puso. Panginoon, patuloy po na ninyo kaming pangunahan at gabayan. Pakapuspusin po ninyo kami ng iyong Santong Espiritu. At hayaan po ninyo na makita, Panginoon, sa aming po mga buhay, ang tunay na pagbabago, Panginoon. Panginoon, napakaganda po yung mensahe naming narinig ngayong umaga ito. Nabuhay siya, kaya may bagong ako. May bagong kami, Panginoon. Hayaan mo na makita ito sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Gabayan mo bawat isa. I-bless mo pong bawat isa. Panginoon, yung mga kapatid po namin na nasa live, Lord, salamat po. Ano man ang kanilang sitwasyon sa mga oras na ito, isinasama po namin sila na ipinapanalangin sa oras na ito. Bless them, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay. Maraming pong salamat. May mga kapatid, Panginoon, na hindi nakadalo dahil may mga karamdaman po sila. Binubukod na po namin, pinapalangin ngayon, Panginoon, ni Sister Baby, Panginoon. Hindi niya pong karamdaman. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we ask your healing touch, healing power sa kanya, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Binabanggit po namin sa iyo, Panginoon, ni Sister Margie, ni Brother Alex, Lising, Panginoon. Sa mga kapatid pa namin na may karamdaman, hindi po namin alam, Panginoon, may karamdaman pala sila. Panginoon, sa oras na ito, sinasama po namin sila, Panginoon, sa prayer, pagalingin mo po sila. Salamat po, Panginoon, katulad ng mensahe, Panginoon, ng awit na aming inawit kanina. Dahil sa iyong mga sugat, kami nagsigaling. At inaangkin po namin, Panginoon, ito na hindi lamang kami nagsigaling sa spiritual, kundi maging sa physical, pinagaling po ninyo kami. Nilinis po ninyo kami, Panginoon. At pinatawad sa amin po mga kasalanan. Maraming pong salamat. Panginoon, muli, sa panalangin ko, i-bless mo pong bawat isa. Ingatan, gabayan at pagpalain. Salamat po sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen and amen. God bless everyone. Medyo napahaba po yung mensahe. Salamat po. Okay lang po na po yun. Siguro, linggo naman, panikwanta mo po hanggang alas 10. Hindi naman. Mamaya po, bago ko tawagin po si Brother Jonathan to pray our offerings, mamaya po, atinta mo pong dita kapamangan Ken. Si Mrs. po, nagluto po na imbes na tinapay, kasi yun, puto lason.
hindi po lason. Salamat po sa isang kapatid na nag-sponsor. Amen po. Salamat po sa isang kapatid na nag-sponsor. Pastor, sino po yung nag-sponsor? Pansya na po kayo, sabi sa akin, Pastor, muna po panyab yun, anak-anak ko. So, yun, nakikinig siya sa ngayon. Bro, salamat. Ay, lalaki yun. Salamat. Yun, talagang ibinigay po natin yung the best na putulason, mamaya po, tintang pagsalusaluhan, Ken. Amen po. Kaya mo po mama ko na, fellowship mo muna po, kwentuhan po muna tayo. So, tawagin ko na po si Brother Jonathan. Amen. Nawa po, samahan niyo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Panginoon, nawa po, maitanim po sa aming mga puso't isipan ng inyong ginawa, kabayaran sa aming mga kasalanan na inyong inaalay ang inyong buhay, Panginoon. Nawa po, maging alaala po sa amin ito at mabago po namin ang aming pag-iisip, Panginoon. Nawa rin po, Panginoon, maraming salamat po sa mga kaloob na malilikom ngayong araw na ito, Panginoon. Nawa po, magamit po ito sa ikagaganda po ng aming simbahan. Nawa rin po, Panginoon, gabayan at biyayaan niyo po kaming lahat, Panginoon, sa aming mga trabaho, sa aming mga business, Panginoon. Kayong magtumulong sa aming gumabay sa araw-araw, Panginoon. At nawa, Panginoon, pinasasalamatan namin kayo. At nawa rin po, Panginoon, patuloy niyo po kaming ilayo sa anumang sakit, kapahamakan, kalamidad, Panginoon. Sama po ng aming mga pamilyang nasa mga tahanan, sa ibang bansa, Panginoon. Kayo pong mag-ingat at gumabay sa kanila sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Binabalik po namin ang pinakamataas na papurit, pasasalamat sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po sa mga ipagkakaloob po natin. Habang kinukuha po ang ating mga offering, gusto ko lang pong i-mention, maaaring magtaka ko kaya wala si Brother Jay ngayon, no po, at nasa Iloilo po sila ngayon. No, nasa Iloilo po sila ngayon, kasama po ng kanyang pamilya. Nakalimutan ko po na yung kasama po dapat sa prayer po natin, yung tatay po ni Sister Maika, uupirahan po sa, ang pagkakalam ko po, uupirahan po sa ulo. May tumubo po na, hindi ko alam kung bukol ba yun o ano. So, ipapanalangin po natin yun, siya, sana po, yung maging successful po yung operasyon. At sa paalam po niya sa akin ay baka isang buwan po sila doon. So, salamat din po kay Brother Dance. Pansamantala po siya po yung umahawak ngayon sa nag-guide po sa music team natin. Thank you, Brother Dance. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Siya po yung nag-guide ngayon sa ating pong mga sa music team. Hindi po madali yun yung Saturday, alam naman po natin, may trabaho kami natin. Ginagabayan sila sa pag-practice. So salamat po sa bawat isa sa atin, mga nagagamit. Si Brother Jonathan po na nag-aayos po sa ating pong tech, sa live. Thank you, Brother Jonathan. Maranon niya po nandito. Palapakan natin ang Panginoon. Sige po. Siyempre si Brother Jerwin din naman, siya po sa ating pong, sila po dalawa din, nagtutulungan po sila dyan ni Brother Den sa ating pong sound. So yun, at siyempre po, Pastor Tok lang biro lang. Wala pa yung yung, ang alam ko po, mayroon kasi tayong anong pang pinaluto ninyo, sister? Wala pa na. Magkukwento muna ako habang wala pa si Brother Vic eh. So yun. Pero wag kayong aalis ni po. Brother Jonathan, sara mo yung pintuan na eh. Alang mama ko. Magkape muna tayo. At sabi ko ng ating puto, magmerienda tayo. So, yun. Pakinggan din natin yung live natin. Yun po. Pagkatapos ng service natin na ito, yung live natin, at tumaas na yung Brother Jonathan, 68 na.
pataasin natin ng konti. At nagpapasalamat po ako mayroon na pong nagsishare. I-share natin ito, kapatid. At hayaan po ninyo na dumating na. Gusto kong maramdaman sana yung yung medyo yung medyo kinakantsawan na tayo. Maganda raw yun Big sabihin sumisikat na tayo. So yun, i-share lang natin. So yun, para dumami po yung viewers natin. So with that, closing prayer na po. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, sa katagumpayan ng gawaing ito, Panginoon, ngayong umaga. Dalahin po namin ang iyong patuloy na bendisyon sa bawat isa. At saka, yun po, Panginoon, yung pong pagsalusaluhan po namin ngayong umagang ito. Bless po ninyo na maging lakas ng aming pong mga lupang katawan, Panginoon. At Lord, muli po, kami na mga magkakapatid, yakapin po ninyo kami ngayong dakilang kapangyarihan. Maghari sa amin, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, tumayo tayo sa Panginoon, tumayo po tayong lahat at itaas natin ang ating kamay sa Kanya. Hallelujah. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone. At katulad na nabanggit ko, wala pong alis kasi mayroon yatang program. Good morning po sa lahat. May pa-surprise po ang mga kabataan. Meron po silang ginawa dito. Tingnan niyo po sa ilalim.